Kumpirmado na maglalaro sina Justin Brownlee at Ange Kouame sa Southeast Asian Games. Isa ito sa magandang balita na ating nakita dahil na rin sa magiging malakas ang ating lineup kapag kasali nga ang dalawang players na ito sa Gilas team. Asian Games champion sina Justin Brownlee at Ange Kouame, kabilang sila sa Gilas na nagpataob sa team ng China at Jordan, kaya naman maganda-ganda ang chance ng Gilas na madepensahan ang kanilang championship title sa Southeast Asian Games. Meron na tayong sigurado na malakas na wingman at bigman. Pwede nga rin na makapaglaro si Remy Martin at iba pang Pinoy players na merong PH passport dahil ito lang ang kailangan para maging kwalipikado ang mga players. Kumuha lang sila ng Philippine passport at gamitin ito sa pagpunta sa Thailand na kung saan ang bansang ito ang host ngayon sa paparating na Southeast Asian Games. Maluwag-luwag ang passport only rule, kaya naman asahan natin na maging ang lineup ng mga kalabang teams natin ay malakas-lakas nga rin, kagaya na lamang ng team ng Cambodia sa huling Southeast Asian Games. Malalakas na mga players ang kanilang ginamit laban sa Gilas. Comeback ni Kai Sotto at malakasang putback jam, isa ito sa inaabangan natin. Nagpakita na nga si Kai at ang Alphas ng update na kung saan nagtratrabaho na si Kai Sotto sa Koshigaya. Gumagawa na sila ng hakbang para sa kanyang muling pagbabalik at nagsimula sila sa mga basic na galawan, kagaya na lamang ng muling pagpapatalas sa dribbling skills ni Kai Sotto, dahil alam naman natin na halos malapit-lapit na nga rin na maging 100% si Kai. January nga noong na-injured si Kai Sotto at may chance na sa late months ng 2025 na natin siya makita sa hardcourt. Natanong naman ang timeline ng paggaling ni Kai. Yun nga lang, ang sagot ni Kai Sotto ay yun din ang gusto niyang malaman mula sa kanyang doktor. Kung sa ayos na ay mukhang ayos na ang tuhod ni Kai. Wala na itong sakit na nararamdaman. Ang magiging katanungan na lamang ngayon ay nasa ayos na ba ito o matibay-tibay na para sa pisikalan. Marami tayong nakita ng mga players na malakas ang laro sa kasalukuyan na nagkaroon nga rin ng injury kagaya ni Kai, tulad na lamang ni na AG Edu, Poy Eram at iba pa ng mga local players natin. Kaya masasabi natin na maipagpapatuloy pa nga ni Kai Sotto ang pag-improve ng kanyang laro at makakabalik ito sa dati niyang lakas. Konting sayang nga lang dahil na rin sa kung kailan umuusbong talaga ang laro na ipinapakita ni Kai ay doon pa nataon na nagkaroon siya ng injury. Isa siya sa mga players na nagpataob sa team ng Latvia at New Zealand na ngayon nga lang nagawa ng Gilas. Ilang taon o dekada ang inabot para magawa ng Gilas ang bagay na ito. Masasabi natin na mas matindi ang natamo ni AG Edu na ACL injury. Sunod-sunod ito, pero kita naman natin solid pa rin ang naging performance ni AG Edu sa FIBA Asia Cup. Nakita rin natin na inabot ng 6 to 8 months ang naging recovery time ni AG Edu sa kanyang huling ACL injury, kaya naman meron talagang chance na makakabalik na si Kai sa hardcourt bago matapos ang taon. Excited na nga rin tayo na makita ang mga bagong Pinoy players sa KBL, kagaya na lamang ni Will Navarro, at tuloy-tuloy nga rin ang kanilang practice games. Kasabay nito ang papalapit na pagsisimula ng kanilang laro sa KBL regular season. Nagtataka naman tayo kung bakit wala pa nga si Abando sa team ng Anyang, habang halos lahat na nga ng mga Asian quota players ay kasama na ang kanilang team sa mga tune-up games. Si Renz Abando ang unang purong Pinoy na naging KBL champion at sumunod naman si Carl Tamayo. Magiging maganda ngayon ang mga labanan ng mga Asian quota players sa KBL dahil nga sa malalakas na mga players ang kinuha ngayon ng mga KBL teams, at nakakakuha nga rin ito ng interes ng mga Pinoy basketball fans ang mga match-up sa pagitan ng mga players at teams na ito, kagaya na lamang ang Abando at Tamayo match-up, maging ang KQ Abando, tapos meron pang Will Navarro kapag nagharap-harap ang kanilang mga teams sa laro sa KBL.